Isang matagumpay na negosyante na minsang naglakbay at bumuo ng kanyang karera sa ibang bansa, taglay ang kayamanang umaabot sa milyon-milyong dolyar, kasama ang matalas na pag-iisip at mahusay na pananaw. Isang monghe na nababalutan ng imahe ng malalim na karunungan na tinalikuran ang makamundong buhay upang manirahan ng malayo sa kabundukan. 2 taong tila nabibilang sa ganap na magkaibang mundo ay ngayoy hindi inaasahang nasangkot sa isang iskandalong yumanig sa social media. Daan-daang libong dolyar ang palihim na nailipat, sinabayan ng labis na madamdaming mga salita at ng isang tinatawag na espiritual na bukirin na umano'y nagtatago ng mga ugnayang taliwas sa pamantayang moral. Ang mga detalyeng ito ang lalong umagaw sa pansin ng publiko nitong mga nagdaang araw. Kaya ang tanong, ito ba ay isang mahusay na anyo ng psikolohikal na manipulasyon gamit ang pananampalataya para sa pansariling kapakinabangan o isa lamang paghihigante matapos tanggihan ang bulag na debosyon? Noong unang bahagi ng 2026, nayanig ang online community sa Vietnam dahil sa mga usap-usapang may kakaibang relasyon sa pagitan ng isang lalaking kilala sa pangalang pangmonghe na Thich Nhat Hanh at ng isang negosyanteng may palayaw na Tim. Ang mga larawan at video na kumalat sa social media ay nagpakita sa dalawa na gumagawa ng mga kilos na labis na pagka-closed, bagay na ikinagulat ng publiko at nagbunsod ng seryosong mga tanong tungkol sa tunay na kalikasan ng kanilang relasyon. Gayunman, kasabay ng mga larawang iyon ay hindi mga salitang mapagmahal ang lumabas kundi napakabibigat na paratang. Sa mga ibinahaging nilalaman, paulit-ulit na inakusahan ni Tim si Thich Nhat Hanh na sinamantala nito ang kanyang tiwala at nilinlang siya sa aspetong emosyonal at pinansyal. Sa kabilang panig, nagsalita rin si Nhat Hanh upang ipagtanggol ang sarili na nauwi sa isang madramatikong palitan ng mga alegasyon mula sa magkabilang panig. Dahil sa nakakaintrigang kwentong ito, mabilis na nagsimulang magsiyasat ang media at ang online community upang malaman ang katotohanan. Ayon sa pinagsama-samang impormasyon, nagsimula ang lahat noong 2019 nang unang makilala ni Tim si Thich Nhat Hanh. Humanga siya sa kaalaman nito at sa mahabaging pag-uugali, kaya unti-unti siyang naging tapat na tagasunod at inilagak ang buo niyang tiwala rito. Minsan nang ibinahagi ni Tim na sa mga unang taon, palagi niyang nakita si Nhat Hanh bilang isang guro at ganap na pinagmumulan ng espiritual na suporta. Sa panahong iyon, ang kanilang relasyon ay pawang nakabatay lamang sa taos-pusong paggalang. Sa parehong panahong ito, madalas ding magdaos si Nhat Hanh ng mga retreat at mga sessions ng pagtuturo ng Dharma para sa mga lay Buddhist followers. Sa mga panahong iyon, palaging nasa tabi niya si Tim at aktibong sumusuporta sa kanya sa aspetong pinansyal. Madalas ding puntahan ng dalawa ang isang masukal na lugar sa Mison Commune, Han Hoa Province. Ang lugar na ito ay tinawag na Hovang Farm na inilarawan bilang isang retreat center at isang pribadong lugar para sa espiritual na pagsasanay. Ayon sa mga umiikot na impormasyon, gumastos si Tim ng malaking halaga ng pera na tinatayang nasa humigit kumulang $100,000, mga nasa 5.9 million pesos, upang bilhin ang lupang kagubatan at magpatayo ng maliliit na kubo na magsisilbi sa mga gawain ng meditasyon at pag-aaral. Kasabay ng pag-unlad ng liblib na espiritual na lugar na ito, lalo ring naging close ang relasyon ni Tim at Nhat Hanh. Dahil sa madalas nilang paglitaw na magkasama, nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa isang espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Gayunpaman, paulit-ulit itong itinanggi ni Tim. Iginiit niya na ang tanging nararamdaman niya para rito ay malalim na paggalang bilang isang tunay na monghe. Napakalaki ng tiwalang ito, anupat ayon sa mga impormasyong kumalat sa social media, noong April 2025, gumawa pa umano siya ng testamento na iniiwan ang buo niyang ari-arian kay Nhat Hanh sakaling siya ay mamatay. Sa kasagsagan ng kanilang pagiging malapit, sinasabing nagpahayag din si Nhat Hanh ng mga salitang puno ng pagmamahal at mga pangako kay Tim. Sa isang video na kumalat online, minsang tinawag niya itong Princess Tim at sinabi na magiging driver niya ito habang buhay, poprotektahan at sasamahan siya sa lahat ng oras. Pagkatapos, naganap ang isang malaking pagbabago noong huling bahagi ng 2025. Ayon kay Tim, bandang November ng taong iyon, hindi niya inaasahang natuklasan na ang gurong labis niyang nirerespeto ay kasangkot pala sa isang close relationship sa ibang babae. Pinaniniwalaang ang babaeng ito ay si Nun Chong Jai.
na kabilang din sa kanilang espiritual na grupo. May mga pahayag pa nga na personal na nahuli ni Tim Sinuandat na nagpalipas ng gabi kay Chonjea sa Hovang Farm. Ang nakakagulat na pagtuklas na ito ay tuluyang winasak ang tiwala ni Tim at nagpasiklab ng matinding alitan sa pagitan nila. Umabot sa rurok ang hidwaan noong unang bahagi ng December 2025 nang biglang nagpasya si Sinuandat na lisanin ang buhay monghe. Ayon sa kumpirmasyon mula sa Vietnam Buddhist Sangha noong December 3, 2025, opisyal na tinalikuran ni Mr. Tran Minh Tan, na kilala rin bilang Thich Nhat Hanh, ang kanyang mga panata sa Quantum Pagoda sa Hanwha sa harap ng maraming monghe. Kapansin-pansin, ang ibinigay niyang dahilan sa pagbabalik sa makamundong buhay ay upang magpakasal. Sa puntong iyon, naniwala si Tim na ang taong balak nitong pakasalan ay walang iba kundi si Chongjay. Itinuring niya ito bilang malinaw na ebidensya na ang hindi angkop na relasyon sa pagitan nila ay matagal nang umiiral bago siya lisanin ang buhay monghe. Mula sa hidwaang emosyonal, mabilis na lumala ang alitan tungkol sa ari-arian. Inaangkin ni Tim na sa kabuuan ng kanilang pagsasama, nakapaglipat siya ng malaking halaga ng pera kay Nuandat para sa pagbili ng lupa, gastusin sa templo at mga handog para sa kawanggawa. Ngayon, nagpasya siyang magsalita at hilingin na ibalik ang sa tingin niya ay tama at nararapat sa kanya. Bukod dito, inakusahan ni Tim Sinuandat na kinokontrol ang kanyang mga pinansyal na account at pinipilit siyang magbigay ng pera sa ilalim ng pagpapanggap na ito'y para sa mga charitable offerings. Ibinahagi rin ng mga miyembro ng pamilya ni Tim, lalo na ng kanyang manugang, sa social media na nakapaglipat si Tim ng daan-daang libong dolyar kay Nuandat sa loob ng maikling panahon. Hindi lamang iyon, di umano'y pinabayaan ni Tim ang kanyang pamilya at trabaho dahil sa impluwensya nito. Pagsapit ng unang bahagi ng March 2026, biglang lumantad sa publiko ang buong sitwasyon. Matapos ang ilang panahon ng katahimikan, nag-post si Tim ng napakahabang pahayag sa kanyang personal page na ikinuwento ang buong journey mula sa ganap na tiwala hanggang sa pagkabigla sa pagtataksil. Sa post na ito, direktang inakusahan niya si Nuandat ng emosyonal na panlilinlang at pagsasamantala sa pinansyal. Kasabay nito, inilabas ni Tim ang tinuturing niyang ebidensya, kabilang ang maraming audio recordings, mga mensahe na naglalaman ng pangako, at mga larawan na nagpapakita kay Nuandat napaka-close kay Chongjay. Agad na kumalat ang post, maraming nag-share at nagkomento, at opisyal na naging malaking kontrobersya sa social media ang kaso. Hindi nagpatigil sa mga akusasyon sa social media lamang. Noong March 10, 2026, formal na naghain ng reklamo si Nguyen Thi Mithoa, na kilala rin bilang Tim, laban kay Tran Minh Tan sa pulisya ng Mison Commune, Hanwha Province, na inakusahan siya ng maling paggamit ng ari-arian. Ito ay nagmarka ng mahalagang pagbabago na nagtulak sa kaso lampas, sa moral at emosyonal na hangganan patungo sa legal na investigasyon. Samantala, mabilis ding tumugon si Nuandat sa pamamagitan ng isang open letter na kumalat online. Matibay niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon ng panlilinlang at sinabi na lahat ng pinansyal na suporta mula kay Tim ay voluntaryo at para lamang sa kawanggawa. Tungkol sa Hovang Farm, sinabi ni Nuandat na si Tim mismo ang nais bumili ng lupa upang magtatag ng lugar para sa espiritual na pagsasanay at si Tim ang humingi sa kanyang mga kakilala upang ayusin ang transaksyon. Tungkol sa kanyang sarili, iginiit niyang hindi siya kasangkot sa anumang papeles, hindi hawak ang sertipiko ng pagmamay-ari ng lupa, at hindi nakatanggap ng anumang personal na benepisyo. Bukod dito, iginiit ni Nuandat na siya mismo ang kinokontrol at sinasamantala. Ayon sa kanya, sa nakalipas na 4 na taon, nabuhay siya sa ilalim ng pag-asa kay Tim dahil sa labis nitong debosyon at kontroladong pag-uugali. Di umano'y nais nitong imonopoly ang atensyon niya at ayaw nitong makihalubilo siya nang malapitan sa ibang babaeng tagasunod. Ang pagdepende sa pinansyal at mabigat na presyon mula kay Tim ay nagpahirap sa kanya na makatakas sa sitwasyong iyon. Tungkol sa mga pangakong ginawa niya kay Tim, ipinaliwanag ni Nuandat na ito'y para lamang mapasaya siya o panatilihin ang kaayusan sa espiritual na grupo. Tungkol sa mga hinala ng romantikong relasyon kay Chongjay, inihayag niya na mayroong malapit na relasyon at nagplano pa nga ng pag-asawa sa babaeng iyon. Gayunpaman, binigyang diin ni Nuandat na lahat ng ito ay nagsimula lamang matapos siyang formal na bumalik sa makamundong buhay. Ayon sa kanya,
Habang siya ay monghe pa, magkapareho lamang silang tagasunod at walang anumang hindi angkop na kilos. Dagdag pa niya, ang paghuli ni Tim sa kanila ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Minsang iminumungkahi pa niya na lihim na inayos ni Tim ang mga tao upang sundan siya upang sadyang lumikha ng ebidensyang hindi pabor sa kanya. Dahil sa backlash ng publiko, hindi maitago ni Nuwandat ang kanyang pagkabigo nang dalhin ni Tim ang buong kwento sa social media. Sinabi niya na ang kanyang karangalan at pribadong buhay ay seryosong nalabag. Ayon kay Nuwandat, marami sa impormasyong ipinakita ni Tim ay mali at nagdeklara siyang hihingi ng legal na hakbang upang protektahan ang kanyang reputasyon. Kasabay nito, may ilang sumuporta sa kanya na nagsimulang magpakalat ng mga tsismis tungkol sa di umano'y kakulangan sa katatagan ni Tim bilang paraan upang questionin ang kredibilidad ng kanyang mga akusasyon. Lampas sa dalawang pangunahing tao, kabilang sa kaso ang mga pahayag ng ilang saksi at kaugnay na individual. Kabilang dito, pinakakapansin-pansin ang account mula sa dating kasintahan ni Tim. Sinabi ng lalaking ito na si Tim ang nag-umpisa ng kanilang paghihiwalay, sinasabing nais nitong ganap na ilaan ang sarili sa espiritual na pagsasanay. Noon, hindi niya at ng kanyang pamilya maunawaan ang desisyon niya. Gayunpaman, matapos sumabog ang iskandalo, naniwala sila na si Tim ay talagang naiimpluwensyahan sa psikolohikal ni Nuwandat. Ibinunyag din niya na nagbenta si Tim ng isang bahay matapos makilala ang batang monghe at ginamit ang pera upang mamuhunan sa mga gawaing kawanggawa kasama nito. Kung tama ang impormasyong ito, malinaw nitong ipinapakita ang malaking daloy ng pera na posibleng itinuro ni Tim sa mga aktibidad na kaugnay kay Nuwandat. Kasabay nito, ilang Buddhist followers na nakilahok sa parehong grupo ng pagsasanay ay nagsalita rin. Ayon sa kanila, napansin ng maraming miyembro na may espesyal na paghanga si Tim kay Nuwandat at itinuturing siya halos parang idolo. Ipinakita rin ni Tim ang malinaw na selos tuwing may ibang babae na lumalapit sa monghe. Inilarawan din ng mga individual na si Nuwandat ay bihasa sa pagpapaligaya kay Tim. Madalas niya itong kinukonsulta sa mga desisyon ng grupo dahil si Tim ang pinakamalaking tagapag-ambag sa pananalapi. Mabilis na nahati ang opinyon ng publiko sa dalawang panig. Isang panig ang sumuporta kay Tim, naniniwala na malinaw na kasong pagsasamantala sa pananampalataya para sa pera at emosyonal na attachment ito. Sa kabilang banda, marami ang nagtatanggol kay Nuwandat na nagsasabing labis namang na-obsess si Tim, kusang nakilahok sa sitwasyon at nagpakita lamang ng paghihigante nang hindi matugunan ang kanyang personal na inaasahan. Dahil sa lumalaking presyon mula sa publiko, opisyal na tumugon ang Vietnam Buddhist Sangha. Kinumpirma ng organisasyon na bumalik si Nuwandat sa makamundong buhay noong 2025. Kaya't hindi na siya monghe sa ilalim ng kanilang pamamahala ng sumiklab ang kontrobersya. Tinawag din ng Sangha ang pagsisiyasat upang matukoy kung may mga paglabag sa batas na may kaugnayan sa paniniwala at relihiyon. Tungkol sa lokal na autoridad, sinabi ng isang kinatawan ng People's Committee ng Misoni Commune na kanilang siniyasat ang lugar ng Hovang Farm. Nakumpirma sa resulta na ang lupa ay simpleng pribadong agricultural property para sa pagtatanim ng ubas at mansanas, hindi isang templo or spiritual retreat. Dagdag pa, nilinaw ng lokal na opisyal na hindi naninirahan ng matagal doon si Tim o si Nuwandat. Paminsan-minsan lamang sila bumibisita. Sinabi rin ng pulisya ng commune na bago ito, wala silang natanggap na anumang ulat mula sa mga lokal na residente tungkol sa kakaibang aktibidad ni Nuwandat. Tanging matapos tanggapin ang opisyal na reklamo ni Tim, nagsimula lamang ang mga autoridad sa pagre-review at pagkolekta ng ebidensya. Samantala, kumalat ang mga balita na naghain din si Nuwandat ng kontrareklamo laban kay Tim para sa paninirang puri. Gayunpaman, hindi pa nakumpirma ng Kanghua Provincial Police ang impormasyong ito. Sa ngayon, sinabi ng mga autoridad na natanggap lamang nila ang reklamo mula kay Tim. Kasalukuyang sinusuri ng pulisya ang alegasyon ng maling paggamit ng ari-arian, habang ang dalawang pangunahing individual ay patuloy na nagtatapat, parehong legal, at sa pamamagitan ng media. Nang sumiklab ang kwento, marami ang nagulat nang malaman na ang babaeng nasa sentro ng kaso ay may kapansin-pansing background. Ang tunay niyang pangalan ay Nguyen Thim Hithoa. Ipinanganak noong 1987. Orihinal mula sa Saigon at karaniwang kilala sa palayaw na Tim. Bukod dito, sa konteksto ng relihiyon, ginagamit din ang Dharma name na Hoang Phap Nguyen. Ayon sa sariling account ni Tim,
nagpakasal siya sa medyo murang edad, mga 18 taong gulang. Kalaunan, sinuportahan siya ng kanyang asawa noon upang lumipat sa United Kingdom para doon manirahan. Sa kasalukuyan, may 3 anak si Thoa o Tim. Ang panganay niyang anak na lalaki ay mga 20 years old at nasa Vietnam. Ang pangalawang anak, isang babae, ay mga 18 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa Universidad sa London habang naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa ama. Ang bunso niyang anak na lalaki, mga 10 years old, ay naninirahan kasama niya. Habang naninirahan sa United Kingdom, nag-aral si Thoa ng batas sa isang universidad doon. Gayunpaman, hindi niya tinahak ang tradisyonal na landas ng pagiging abogado sa korte, kundi nakatuon sa pagsuporta sa mga mahihirap at vulnerableng grupo sa lipunan tulad ng mga single mother, matatanda, taong may kapansanan, at mga batang nahaharap sa mahirap na sitwasyon o may mga hamon sa psikolohiya. Bukod sa kanyang profesional na trabaho, nagtayo rin si Thoa ng sarili niyang negosyo sa United Kingdom bago bumalik sa Vietnam noong panahon ng pandemya. Sinabi niya na pag-aari niya noon ang 2 malalaking spa sa gitnang London. Ang mga pasilidad na ito ay nag-alok ng malawak na hanay ng serbisyo sa kagandahan, kabilang ang pangangalaga ng kuko, pangangalaga ng balat, serbisyo sa buhok, foot massage, pati na rin ang pagbebenta ng mga produktong pangkalusugan, lahat ay may malaking operasyon. Hindi lamang sa negosyo sa UK nakatuon si Thoa, nag-invest din siya sa iba't ibang real estate sa Vietnam, tulad ng pribadong bahay, hotel at vegetarian restaurant. Bukod dito, nag-invest siya sa mga proyekto ng pagdevelop ng lupa at reforestation sa Nintoan. Kabilang dito ang isang kagubatan na tinatawag na Simsapa Amada at ilang lote sa Golden Bay Urban Area sa Cameron. Ang matagal na paninirahan niya sa UK ay nagbukas rin kay Thoa sa iba't ibang kultura at relihiyon. Nang mag-apply ng citizenship, minsan siyang nanumpa ayon sa Kristyanismo. Gayunpaman, ang multicultural na kapaligiran sa Europa ay nagbigay rin sa kanya ng pagkakataong tuklasin ang ibang sistema ng paniniwala tulad ng Islam at Hinduismo. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ring lumipat ang interes ni Thoa patungo sa Budismo, lalo na sa tradisyong Nikaya. Ang pagtuklas na ito ay direktang nakaapekto sa kanyang lifestyle, mula sa semi-vegetarian diet hanggang sa tuluyang pagiging vegan. Ang pagbabagong ito ay ikinagulat ng maraming kaibigan at kasamahan niya sa UK. Kasabay ng pagbabahagi tungkol sa kanyang karera at buhay espiritual, tapat din niyang ibinahagi ang tungkol sa kanyang personalidad. Ang pagkamit ng tagumpay sa pinansyal sa medyo murang edad ay nagbigay sa kanya ng lakas at determinasyon, lalo na sa loob ng kanyang pamilya. Ang kanyang estilo sa pagpapalaki ng anak ay inilarawan bilang mataas ang disiplina, halos parang militar. Sa mga relasyon sa pamilya, bihira ang kanyang mga desisyon na questionin. Ang matibay na personalidad na ito ang minsang nagpatunay kay Thoa na kaya niyang kontrolin ang kanyang buhay at mga relasyon. Gayunpaman, inamin din niya na matapos ilagay ang ganap na tiwala kay Nuandat, unti-unti niyang binaliwala ang mga babala mula sa kanyang pamilya at kamag-anak sa loob ng maraming taon. Ang pangalawang pangunahing tauhan sa kasong ito ay si Thich Nuandat. Ang kanyang pangalan sa kapanganakan ay Tran Minh Tan, ipinanganak noong 1978 sa Nintoan at pumasok sa buhay monghe sa murang edad. Ayon sa tala mula sa Vietnam Buddhist Sangha, nag-aral siya ng Budismo sa Nintoan mula 1996 hanggang 2000. Sa panahong iyon, siya ay disipulo ng yumaong kagalang-galang na Thich Quang Thua. Pagkatapos ng 2000, humiling siya na lumipat sa ibang lugar upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngunit ang kanyang mga kasunod na kinaroroonan ay hindi malinaw na naitala. Bago masangkot sa iskandalo, aktibo si Nuandat sa maraming online na aktibidad ng pagtuturo ng Dharma. Madalas siyang lumabas sa mga video na nagbabahagi ng mga aral ng Budismo at gabay sa meditasyon sa YouTube. Bagamat hindi siya kilalang-kilala, nagawa niyang makaakit ng pansin sa isang maliit na komunidad ng mga practitioner ng meditasyon. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng imahen ng isang bihasang lay practitioner, nakapag-akit si Nuandat ng 12-12 tapat na tagasunod, kabilang ang mga intelektual at matagumpay na overseas Vietnamese tulad ng mga Mitois. Gayunpaman, ang mga taong minsang naglagay ng tiwala kay Nuandat ay nagulat sa kanilang nakitang tunay na karakter niya.
Kung dati nila siyang nakita bilang mapagpakumbaba at simpleng practitioner, ngayon nakita nila ang isang taong maingat sa kalkulasyon at sangkot sa mga emosyonal na relasyon sa likod ng anyo ng isang monghe. Partikular, ang pagkakasangkot ng dalawang batang madre, Chon Jai at Chon Li, sa emosyonal na gulo ay lalong nagkumbinsi sa publiko na matagal na siyang lumihis mula sa moral na pamantayan ng Budismo. Pagkasabog ng balita, agad na humiling ang Vietnam Buddhist Sangha ng beripikasyon sa kanyang estado bilang monghe. Matibay na sinabi ng organisasyon na ang sino mang nagsasamantala sa relihiyon para sa pansariling kapakinabangan ay hindi maaaring kumatawan sa tunay na Budismo. Sa social media, marami ang nagpahayag ng galit at tinawag si Nguyen Dat na piking monghe, na nagsasabing nilapastangan niya ang kabanalan ng relihiyon para sa pansariling makamundong layunin. Pagsapit ng March 2026, kinumpirma ng sangha na opisyal ng tinalikuran ni Nguyen Dat ang kanyang mga panata bilang monghe noong December 3, 2025. Kapansin-pansin, makalipas lamang nito, mabilis siyang nagparehistro para sa kasal na ayon sa batas ay legal. Dahil sa impormasyong ito, nagkaroon ng haka-haka ang publiko na posibleng inihanda na ni Nguyen Dat ang kanyang legal na pag-alis sa buhay monghe. Ang taong kasama niya sa transisyon na ito ay malamang isa sa dalawang madre na binanggit ng midwives o posibleng ibang hindi kilalang babae. Isa pang mahalagang punto, matapos lumantad ang sitwasyon ayon sa ulat, wala na si Nguyen Dat sa Vietnam. Ayon kay kagalang-galang Thic Minh Nhan, may impormasyon na si Nguyen Dat ay kasalukuyang nasa India. Ang mabilis niyang pag-alis palabas ng bansa kaagad matapos sumabog ang iskandalo ay nagdulot ng hinala na baka sinusubukan niyang iwasan ang pananagutan. Ang high-profile na iskandalo sa pagitan ni Tim at Nguyen Dat ay mabilis na naging phenomenon sa social media noong unang bahagi ng 2026. Sa maraming online platform, malawakang tinalakay ang kwento na may napakaraming magkakasalungat na opinyon. Malaking bahagi ng publiko ang nagpakita ng galit sa akusasyon na ginamit ni Nguyen Dat ang kanyang imahen bilang relihiyoso upang manlinlang ng emosyon at samantalahin ang pera. Kasabay nito, may ilang opinyon na pumuna kay Tim sa pagiging inosente. Ayon sa kanila, dapat mas maingat siya batay sa kanyang edukasyon at katayuan sa lipunan. Gayunpaman, mabilis namang sinalungat ang pananaw na ito. Maraming tao ang nagpunto na ang psikolohikal na manipulasyon ay maaaring mangyari sa kahit sino at ang pangunahing pananagutan ay nararapat na nakatapat sa taong inaakusahan ng panlilinlang. Mula sa legal na perspektibo, kung mapatunayan ang mga akusasyon ni Tim, maaaring kaharapin ni Nguyen Dat ang kaso ng panlilinlang at maling paggamit ng ari-arian ayon sa Criminal Code. Gayunpaman, ang pinakakomplikadong aspeto ng kasong ito ay ang katotohanan na ang mga transaksyong pinansyal ay nakaugat sa paniniwalang espiritual. Ito ay nagpapahirap upang patunayan ang intensyon ng panlilinlang at nangangailangan ng masusing investigasyon ng mga awtoridad. Ano man ang magiging resulta, nag-iiwan ang kwento ni Tim at Nguyen Dat ng maraming aral na pwedeng pagnilayan. Una, ipinapakita nito na ang espiritual na pananampalataya, gaano man ito kabanal, ay maaaring pagsamantalahan kung mapunta sa maling kamay. Bukod dito, ipinapakita rin ng kaso ang realidad na ang bulag na debosyon o emosyonal na pagdepende ay maaaring mangyari sa kahit anong social group, kahit sa mga well-educated at mataas ang katayuan sa lipunan. Sa isang kapaligiran kung saan ang social media ay puno ng mga self-proclaimed spiritual teachers at mga hindi beripikadong practice, napakahalaga ng pagpapanatili ng kritikal na pag-iisip at maingat na pagsusuri sa tiwala. Higit pa rito, binibigyang diin ng kasong ito ang napakalaking kapangyarihan ng media at online communities. Ang pressure ng publiko ay nagkaroon ng papel sa pagpapaaktibo ng mga awtoridad upang mabilis na matuklasan ang nakatagong bahagi ng kwento. Gayunpaman, kitang-kita rin ang downside ng digital na impormasyon, lalo na kapag ang mga chismis at haka-haka ay kumakalat kasabay ng mga beripikadong impormasyon. Kaya, ang pinakamahalagang aral ay dapat lapitan natin ang impormasyon mula sa maraming pinagkukunan, panatilihin ang maingat na pag-iisip, at hintayin ang opisyal na konklusyon mula sa mga awtoridad bago gumawa ng anumang pinal na hatol. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba.
Gaya ng dati, kung nagustuhan nyo ang kasong ito, paki-like at i-share ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa NJ Tagalog Crime Corner para sa iba pang totoong kwento ng krimen. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam at magkita-kita po tayo sa susunod na kaso.